Ayan, nako ha, pagharap ng mga key personalities sa flood control scam, dapat itaon kapag aprobado na ang guidelines sa live streaming ng ICI hearing. Kaya lang, wala pang desisyon yata ng ICI, Manang Milky, baka sabi ko, magkalimutan. Ayan. Kasi Lakay, parang hindi pa daw sila totally equipped. Kasi kulang pa pala Lakay ang mga tao ng ICI. Ganon? Sobrang underman pa pala sila doon sa team nila. Di hiramin yung staff ng Senado. Yan, kompleto sila dyan. Hirap daw sila Lakay dahil yung staff nila ba? ay kukonti pa lang pala talaga. Kulang pa ng stenographer. Kulang Lakay. Oo, yun yung ba? talagang parang ano daw nila, struggle as of now. Kasi di ba pinabuo yun sa kanila. So, ang hirap daw mabuo dahil mukhang sinasala nila yung mga magiging member. Pero ang tanong, kumusta po ang dating congressman na Saldico? Nasa na nga ba siya Lakay? Oo nga, di natin mga... May nagbubit ba sa'yo na bago kung nasaan na? Wala pa. Wala pang report ang ating bubit sa immigration. Arrest number 12, Manang Milky. Rigunan po kami, Milky. Lakay at Sister L, saka napaharapin ng ilan pang mga pangunahing personalidad sa flood control scam kapag aprobado na ang guidelines sa live streaming ng hearing ng Independent Commission for Infrastructure. Ang House Deputy Minority Leader Antonio Tino ng Teachers Party List. Sa pagkakataong ito, sa sandaling may live streaming na, hindi na dapat mapalampas ng publiko ang pagdalo sa hearing ng ilang key personalities sa flood control scam. Daxon Tonitino sa pahayag ng ICI na bagamat pumayag na sila sa live streaming ng hearing, baka daw hindi agad ito maipatupad dahil kailangan pang mag-draft ng guidelines. Sabi ni Tino, kung ganito ang posisyon ng ICI, dapat ay wag munang ipatawag at paharapin ang mga personalidad na dawit at malaki ang papel sa flood control anomaly. Paliwanag ni Tino, humarap kamakailan sa ICI ang ilang key personalities gaya na Senators Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Pero ito ay closed door at hindi nasaksihan ang publiko. Narito si House Deputy Minority Leader Antonio Tino sa panayam ng isyung pambayan. Kaya lang, ang latest statement ay gagawa pa raw ng guidelines muna ang ICI. Dapat madaliin nila to, no? At tiyakin na walang bagong importanteng mga witnesses na haharap, no, ng hindi na live stream. Gate pa ni Tino, karapatan ng publikong malaman at makita ang mga pagdinis sa ICI dahil pondo ng taong bayan ang nalustay. Sa paliwanag ng ICI, kailangan ng guidelines sa live streaming dahil may mga sensitibo daw na impormasyon at para maprotektahan umano ang constitutional rights ng mga imbitadong resource persons. Ako si New Gregunan para sa DCRS. Anong latest kay Congressman Saldico? Nakulakayan din ang tanong ng marami nating mga kababayan at maging dito sa Kongreso Lakay kasi hanggang ngayon simula nang siya ay mag-resign bilang miyembro ng Kamara ay pinapaubaya sa mga concerned government authorities ang paghanap sa kanya. Na-cancel na ba yung passport? Hindi pa? Hindi po, dapat tayong balita Lakay kasi ang paliwanag naman ng ilang mga kongresista na abogado, hindi basta-basta daw yung cancellation ng pasaporte. Ganun ba? Pero ito ay dapat gagawin ng DOJ at DFA. Bakit daw si Congressman Arnie Tevez ang bilis makancel yung passport? kasi may kaso na yung Lakay, criminal Oo nga. Si Congressman Saldico ay allegation pa lang, di ba, nadadawit lamang yung pangalan niya dito sa flood control anomaly, pero wala siyang kaso pa. Yun ang medyo, kumbaga, ay gray area doon sa issue ng kakanselahin ba o hindi ang kanyang pasaporte. Ayan. So wala nang hearing ang Kamara sa flood control scandal, Manang Milky? Gaya ng Senado Lakay ay on standby kung kinakailangan nila mag-resume yung House Infracom ng hearing dito sa flood control anomaly ay magre-resume. Pero ang sabi nga ng liderato ng Kamara Lakay at Sister L, bibigyang daan nila yung hearing ng ICI. Sino ba ang head ng Infracom sa Kamara? Si Congressman Terry Ridon. Terry Ridon, ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa iyo, Lakay at Sister L.